I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa Marcos loyalists and supporters. But anyway, narinig nyo at napakinggan nyo guys yung statement ni ni First Lady Lisa Marcos na talagang binasag niya na mga kababayan yung matagal niyang katahimikan Alam nyo ito, attorney ito lawyer, very well mannered at matalino din ito mga kababayan, galing sa kilalang pamilya So sa mga banat nila sa kanya, sa mga pagbibintang nila sa kanya, I don't think na totoo yun. Siyempre, dahil First Lady at asawa niya is isang Marcos, natural. Talagang babati ko siya niya. Mga anti-Marcos ay matindi. Lalo na po ang mga DDS. Diba? Talagang binira talaga siya. Pero tahimik lang po siya. Very professional Ang gusto ko lang kay First Lady is very yung tawag dito, very well spoken guys, yung direct to the point, diretsahan, walang kimi-kimi, hindi marunong magparinig. Yan yung mga ugaling talagang very classy, no? Pag nagsalita yan, ibig sabihin walang butas na hindi po talaga pwedeng sabihin na fake. Kasi yun ang totoo Bakit? Kasi yun ang nakikita natin. Dahil dyan mga kababayan, nagsalita siya tungkol kay Sara Duterte kasi in-interview ito ni Katunying kung ano ba ang status niya or anong relasyon niya kay Sara Duterte. Sinabi niya mga kababayan, matindi. No? Tama yun. Sa mga analisa natin tungkol kay Sara Duterte, tama. Kahit sino pa naman siguro bilang asawa ng isang presidente, natural sa samaang loob mo. Diba? Alam po natin si Sara Duterte at saka si Pangulong Marcos Jr. Simulat sa pool pa naman, ang ganda ng treatment ni Pangulong Marcos Jr. kay Sara Duterte. Kahit sabihin mo na gusto siyang i-impeach ng mga dilaws, mga makaliwang grupo si Sara Duterte tungkol po dito sa isyong 125 million na gastos ni Sara Duterte sa 11 days lang. Ay talagang nag-react ang mga sulon dyan na dilaw guys So dumating yung time na na-interview si Pangulong Marcos Jr. na tinanong sa kanya ng mga reporters na kung ano ba ang stand niya tungkol dito sa isyong 125 million na natapos lang sa loob ng 11 days. Gustong pa-impeach daw si Sara Duterte. Alam niyo kung yung sagot ni Pangulong Marcos Jr.? Ayaw niya ma-impeach si Sara Duterte. Pinagtanggol niya talaga mga kababayan. Sa totoo lang. Tulad na lang ito. Itong issue sa Western Philippines sa secret deal. 'Di ba? Sa pagharas ng mga China vessel sa ating PCG. Tahimik, no comment, sabi ni Sara Duterte. Di tinanong si Pangulong Marcos Jr. Ano naman ang sinabi ni Pangulong Marcos Jr.? Nirespeto niya. Pinagtatanggol niya si Sara Duterte na naman. Pero sa kabila ng lahat, never at never makikita na ipinagtanggol ni Sara Duterte si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang pamilya. Kahit binabalahura, binastos, winalang hiya si Pangulong Marcos Jr. ni dating Pangulong Duterte, yung mga kapatid niya, yung mga alipores niya, yung mga kaalyado niya. Never at never pinagtanggol ni Sara Duterte. Bagkus nakangiti pa siya. Di ba? Tama yung sinabi ni First Lady Lisa Marcos. Lahat yung tama. Ikaw ba naman, maganda ang treatment mo sa isang vice presidente. Tinuring ka pa naman BFF. Magkasama kayo, nagtandem kayo. Naghirap sa sa kampanya, nung last election, kamukat-mukat mo pagdating ng mga ilang buwan natapos ang eleksyon, ganun ang treatment mo kay Pangulong Marcos Jr. Ay nako, sobrang bait lang talaga ni Pangulong Marcos Jr. as in. Believe na believe ka. Tingnan mo. Ang First Lady na nagsalita. Because mister niya yun Natural. Pinagtatanggol niya. Kaya lately nakita natin, bawat state visit,
Ito naman si Sara, pasulpot-sulpot, pumunta sa airport para ihatid si Pangulong Marcos Jr. Minsan hindi, minsan nandoon. Siguro na-realize niya yun, na mali siya. Ewan ko na lang. Kasi may pagkaugaling ano ito eh. Basagulira ito eh, si Garutay. Hindi, sa totoo lang. Ikaw ba naman? Sino ba naman mga kababayan? Kahit kayo, nagre-react kayo, diba? Nasa Germany si Pangulong Marcos Jr. para maghanap buhay. Pero ang ginawa ni Sara Duterte, siya ang acting OIC. Caretaker ng Pilipinas. Anong ginawa niya? Nagrally sa Liwasang Bonifacio. Yung maantay Marcos, kaalyado niya. Anong ginawa niya? Diba? Nagpunta doon. Pang-insulto po yun. Kahit saan mo ang gulo matingnan, pang-insulto po talaga yun. Real talk po tayo dito. Mga sulon nagsalita. Supposed to be not, na hindi dapat pumunta. Why? Gabinete po siya ng Marcos administration, secretary ng DepEd. Now, kung wala kang delikadesa, simple lang, mag-resign ka sa DepEd. Ganun lang kasimple po yun. Ang gagawin mo, mag-resign ka sa DepEd, mamanatili ka vice presidente, hala, bira. Mag-rally ka na mag-rally kahit saan. Banatan mo si Pangulong Marcos Jr. At least wala ka na sa DepEd. Diba? Insulto po yun. Tama nga yung sinabi ni dating pulis si Las Cañas, na huwag magtiwala si Pangulong Marcos Jr. sa mga Duterte, traidor yan. See? Kita mo pa lang dyan eh. Nakita nyo yung sitwasyon ngayon? Sino ba ang nanggugulo? Di ba si pinangunahan ni Digong? Why? Kasi gusto niya umupuin si Sara ng mabilisan, hindi makapaghintay sa 2028. Kasi marami silang mga tinatagong hindi dapat malaman ng mamayang Pilipino, especially yung secret deal na yan. Tapos ngayon, binabaliktad pa si Pangulong Marcos Jr. Sus Mario, Sip Santa Clara, Marimar, ano man nangyari sa mga utak na itong mga ito? Tama yun, mga sinasabi ni First Lady. Pang traidor talaga yan. Kayo gaganyan ninyo ay isang Pangulo. Very respetado. Niluklok ng mamamayang Pilipino, 31 million, kung natanggal man doon, ang iba, kukunti lang. Kasi binuto lang talaga siya ng Marcos loyalist. At yung mga iba na hindi DDS. Actually, hindi siya binuto ng DDS eh. Bakit? Mas mahalamang si Sara Duterte ng 1 million. Mahigit. Mga excess yun, mga DDS yun. More nagbo-vote kay Sara Duterte, Marcos loyalist. Remember, 2016, nanalo si Digong kasi ini-endorso ni Amy Marcos sa Marcos loyalist. Kaya nanalo siya. And remember, yung vote ni Pangulong Marcos Jr. that time, 2016, napakamalapit sa boto ni dating ex-president Digong. So, ibig sabihin, malakas ang Marcos. Malakas ang Marcos talaga. Kahit saan mo ilalagay yan. Doon pa lang, makikita nyo, mga kababayan. Napakabilis, napakalapit ang scorecard nilang dalawa, ni Digong at saka si Pangulong Marcos Jr. running for Vice President. Kaso lang, dinaya, yun ang nangyari, di ba? Tapos sasabihin ng mga DDS is kung wala si Sara, hindi manalo si Pangulong Marcos. Excuse me guys. I-correct ko kayo. Tandaan nyo, kahit maglaban-laban yan si Pangulong Marcos Jr. at saka si Sara Duterte last 2022, lalampaso niya yan, tandaan nyo. Why? Malaki ang patunay ko dyan. Sa kalye survey ko na lang. Bumubulusok talaga si Pangulong Marcos Jr. Si Sara nga, hindi ka kilala eh. Tinatanong sa akin. Hindi lang kayo makapalang mooks. Kinakampanya ko yung vice presidente nyo habang nagkakalye survey ako sa mainit na araw. Tapos ganyan ang balik nyo sa Pangulong Marcos Jr. Tatanungin sa akin kung sino vice presidente niya. Natural, ipopromote ko kasi yun ang katadim niya eh. Nagsisi akong bakit binuto ko yan. Well, anyway. Yan guys pakinggan nyo ito. Very short ang sinabi ni First Lady Lisa. Pero matindi ang dating nito guys. Nag-viral siya ngayon actually. Ito ang gusto ko sa kanya. Very guys, direct to the point. Talagang straight to the point, ika nga. So, thank you for watching. Ko, talagang nilalabas ko lang yung nasa loobin ko. At totoo naman talaga, no? Walang halong ito, fake news. Thank you guys for watching. See you again on my next upload video. Bye. And babus. Ito,
ang kanyang interview, courtesy of Katunying. Kayo ni VP Sara. I was always kind to her. Sabi niyo, she crossed the line. Ano ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation yan? Budget na yun sa akin. I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag. Di ba, you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that.